Ang mga aralin sa video na ito ay una, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa balita. Ikalawa, halimbawa ng balita. Ang reforma sa edukasyon, masasayang kung walang sapat na silid-aralan. Filipino Star ngayon noong January 29, 2024. Ikatlo, mga pahayag na sanhi at bunga sa balita. Dumako tayo sa unang bahagi ng video na ito, ang talasalitaan. Alamin natin ang kahulugan ng mga salita. Unang bilang, iginiit, ipinalit. Ikalawa, salungat, hindi umaayon, taliwas, di pabor sa isang bagay o di sang-ayon. Ikatlo, mungkahi, pagbibigay ng suhestyon. Maaari ding mga hulugang payo o ideya. Ikaapat, optimistiko, ang pagkakaroon ng magandang pananaw sa buhay. Tinatawag din na optimista o optimist. Inaasam ang magagandang bagay na mangyayari sana. Ikalima, angkop, tumutugma o akma sa kalagayan, pangyayari, pangangailangan at naaayon sa mga pamantayan, batas o kagandahang asal. Iyong natutunan ang kahulugan ng mga salita. Dumako na tayo sa salaysay ng balita mula sa Filipino Star ngayon noong January 29, 2024. Ang pamagat, reforma sa edukasyon, masasayang kung walang sapat na silid-aralan. Manila, Philippines, iginiit ni Department of Education Undersecretary Ipimaco Densing III na mawawala ng saysay ang mga reforma sa edukasyon sa bansa kahit pa mayroon tayong pinakamahusay na kurikulum at pinakamagaling na mga guro kung wala namang sapat na mga silid-aralan na angkop para sa pag-aaral. Sinabi ni Yusek Densing, Officer in Charge para sa Schools Programs Management Office of Educational Facilities Division na may kakulangan o backlog sa mga silid-aralan na umaabot sa 168,000 sa buong bansa. Binigyang diin niya na ang malaking kakulangang ito ay nakakaapekto sa hindi bababa sa 4 hanggang 5 milyong mag-aaral sa buong bansa. Salungat sa karaniwang paniniwala, mas nangangailangan ng mga dagdag na silid-aralan ang mga mataong lugar tulad ng Cebu City at Metro Manila kumpara sa mga rural na lugar. Bago magbukas ang klase noong nakaraang taon, inamin ng Department of Budget and Management na walang sapat na pondo ang gobyerno sa kasalukuyang budget. Dahil sa problemang pinansyal sa pagkuha ng budget mula sa pambansang pondo, iminungkahi ni Densing ang pagtanggap ng tulong pinansyal mula sa mga pribadong organisasyon at mga dayuhang pamahalaan. Sa kabila ng mga hamong ito, may positibo at optimistikong pananaw si Yusek Densing na sa takdang panahon malulutas din ang problema sa kakulangan ng mga silid-aralan. Iyong napakinggan ang salaysay ng balita mula sa Filipino Star. Ngayon, dumako tayo sa pagtukoy sa mga sanhi at bunga na naroon sa balitang ating binasa. Ang mga sagot na ito ay maaari mong maging gabay. Sa sanhi, ang ating naitala walang sapat na mga silid-aralan na angkop para sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ang naging bunga, mawawala ng saysay ang reforma sa edukasyon sa bansa kahit pa mayroong pinakamahusay na kurikulum at pinakamagaling na mga guro. Ikalawang sanhi na ating natukoy mula sa balita, kakulangan o backlog sa mga silid-aralan na umaabot sa 168,000 sa buong bansa. Bunga nito, nakakaapekto sa hindi bababa sa 4 hanggang 5 milyong mag-aaral sa buong bansa. Ikatlo sa ating tala sa sanhi, walang sapat na pondo ang gobyerno sa kasalukuyang budget. At bunga nito, iminungkahi ni Densing ang pagtanggap ng tulong pinansyal mula sa mga pribadong organisasyon at mga dayuhang pamahalaan. Ikaapat sa ating tala, problemang pinansyal ng Departamento ng Edukasyon. Ang bunga nito,
kakulangan o backlog sa mga silid-aralan na umaabot sa 168,000 sa buong bansa. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.